Hello po. Kumusta po tayong lahat? Sana po maayos pa rin ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Isang pinagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat, guys. Maraming salamat po sa inyo na makakapag-try ulit manood at magtapos ng mga ganito kong content na ang pinag-aalayan po natin walang iba kundi ang ating dakilang Panginoon. Ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay natin. Ang Diyos na may hawak ng lahat ng ikakabuti ng isang tao. At lahat din ng ikakapahamak natin na tayo din ang nagdidesisyon. Ang Diyos din po ang tanging makakapag-decide kung ano talagang berdi ang nararapat sa isang taong nagkakasala, sumusuway sa mga kautusan niya at patuloy namang tumutupad sa mga kautusan niya. Amen. To God be the glory po ulit, guys. Isang blessed na pagkakataon po ulit kasi po nagkaroon po ulit ako ng pagkakataong makaramdam ng panibagong lakas para maduktungan ko ulit ang content ko na to na 3 to 4 days na po yata akong hindi ko pa naduduktungan. Bali nag-upload lang po ako ng mga content kong mga on this day. Tsaka yung iba pong mga templates ko. Thank you so much po sa inyo na nagtatry talagang mag-view ng profile ko at magtapos ng mga content ko. Maiksi man ito o mahaba. Ang dakilang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyo sa pagbibigay niyo po sa akin ng maiksing panahon niyo para matry na mapanood at manamnam ang mga content kong What is Written Truly Happened, WWTH. So ito po ay season 34 na ulit, guys. Season 34 na, continuation po. Bali po ito ay magiging part 5 na. Nandyan na po yung 1 to 4. Kaso po yung isa pong part dyan na hindi ko maintindihan kung part 2 o part 3, in-only me ko po kasi sa hindi po kayang ipaliwanag nagkaroon po ng konting restriction. Hindi ko po maintindihan kung bakit ba nagkaroon ng restriction yung content ko na yon. So baka ulitin ko na lang po yung sinabi ko doon. Well, anyway, continuation lang naman po yun ng 1 and 2 kasi nandyan na po yung 1 to 4 so ito part 5 na po ito. Bear with me po, guys, kasi tinatalakay ko po dito, hinihimay ko po dito yung mga maliliit pero vital parts na mangyayaring rapturo, millennial dispensation, at saka po yung susunod na kalahating hap ng rapturo, ng rapture. Tapos yun na pong 1,000 years nga po, tapos yun na pong verdict time. So hinihimay ko po, guys. Ninonotes ko po yung mga maliliit pero vital na detalye na sinasabi nga po ng grupong to na napakamahalaga po, guys, na maunawaan at maintindihan natin talaga. So bear with me po. So ang biblical events nga po talaga, yung first half po mangyayari po yun ng 3.5 years. Marami po yung mga masasalimuot na mangyayari talagang hindi ka nais-nais na ang magpapatupad po talaga nun ay walang iba kundi si Satan, yung kanyang kanang kamay. Tapos yung kanang kamay po niya na Antichrist, ang pagkakaunawa ko po sa dokumentaryong tinatapos ko, guys, at sa mga iba't ibang platform na napapanood ko rin po na gumagawa sila ng mga point of view nila na high-tech din po, na ang dami din po nilang hinihimay na mga detalye na pinagduduktong-duktong din po nila. So guys, sana po makasabay din kayo sa paglalakap ko na to ng mga dokumentaryong to na pinagduduktong-duktong ko rin po, na kahit papaano po i-check ko rin po sa love letter ng ating Panginoon, kasi mahirap pong magkamali din tayo ng pagkaunawa kasi kapag ka po tayo nagkamali, kahit katiting na pagkakamali lang, magkakamali po tayo ng paghimay sa salita ng ating Panginoon. Maliligaw po yung kinikwentuhan natin, yung tinatawiran natin, na sa paghahangad nating maging matuwid yung taong yun, magkakamali po siya dahil mali ang naitawid natin. So wag po nating i-aim yan, guys.
ako po kahit kailan ang ginugol ko po magabayan ako ng ating Panginoon. So meron po akong maiksing POV na napanood ko sa isang platform. Dito yata po sa platform na to. Na ang sabi po ng foreigner na to, although maganda po yung kanyang pagpapaliwanag, pero may konting twist po yung sinasabi ng lalaking to. Hindi ko masasabi kung pastor siya o siguro po nag-ano lang siya, medyo malalim din tong taong to. Kasi ang kanyang discretion base lang din sa kanyang mga pagkaunawang napapanood. Sabi niya po, hindi daw po titigilan ng espiritu ng ating Panginoon ang isang taong parang sa pagkakatawid niya mahina tapos mortal na tao. Para po sa akin, medyo mali po yung sinabi niyang yun, guys. Medyo bigyan natin to ng konting himay, ng konting discretion itong sinabi ng isang lalaking to. Baka po ito mapanood nyo, sana po pagnilayan nyo yung sasabihin ng lalaking to. Kasi umiikot po yung content niya sa iba-ibang platform din. Foreigner po itong lalaking to. Hindi ko masasabing, siguro nagsasaliksik din po siya ng love letter ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, hindi daw po tatahanan, a Holy Spirit will not reside in this kind of person na mortal nga daw po. Tapos hindi niya po nilinaw na bakit hindi titirikan o titirahan ng Espiritu ng Panginoon ng isang tao. Bagamat ikaw ay humihinga, bagamat ikaw ay nabuhay sa mundong ibabaw na ito, na ginagalawan ng lahat ng mortal na tao, binigyan ka ng Panginoon ng Espiritu. Kasi guys, dalawang klase po kasi ang espiritu Kasi sabi nga, ingatan mo ang iyong pag-iisip. Nandyan, ginawa ko po yan ng notes guys Itatawid ko po yan kasi hindi ko pa yan pinupukosa ng attention ko ngayon guys. Kasi pinaprioritize ko nga po itong duktong-duktong ng WWTH ko. Na tungkol nga po sa espiritu na nandito sa loob ng pagkatao ng isang particular na human being. Kasi sabi nung lalaking to sa content niya, pinaninindiganan po niya na wala daw espiritu ang mga kagaya natin. Paano mo masasabing wala kang espiritu? Ang isang tao nga po hiningahan, may hininga ng ating Panginoon. Ginawa ng Panginoon ang kanyang creation sa pagkatulad sa kanyang larawan. Ibig sabihin guys, ang sinasabi ng Panginoon, ang ini-imply po ng pastor na nagpaliwanag ng particular verses na to, na tayo kalarawan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nilikha niya po talaga ang tao bilang isang matuwid na tagasunod niya. Ibig sabihin, susunod ka sa mga reglamento niya, sa matuwid na daan niya, sa papuntang buhay. Kasi sabi nga po, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, kapag pinaninindiganan mong isang tunay na Kristiyano ka na, kasi may mga dispensation po guys meron pong panahon ng mga Hudyo na talagang sinalitaan ng ating Creator at ng kanyang mga apostol. Yung po yung mga Hudyo, yung po yung era ng Jews people na nandun talaga sa Israel na kinabuhayan ng ating Lord Jesus ng 33 years halos nang siya'y bago pa siya mamatay in the flesh. So, ibig sabihin, ng isang tao po, bagmat ikaw'y nabubuhay, may hininga ka, may espiritu ka na binigay sa'yo ng Panginoon upang gumabay sa'yo habang nabubuhay ka. So, mali po yung explanation ng lalaking to. Hindi ko po matatanggap yung sinabi niya, guys. Gamitin niyo po ang discretion niyo, ang pagkaunawa niyo sa pagtatawid ko na to. Magsaliksik din po kayo. Kasi kapag ikaw sumunod na ng sumunod sa espiritu ng masama, bubulungan niya ng isip mo. Kasi ang diablo po, ang mga minions po ni Satan, ay hindi po nila nababasa ang isip natin. Unlike sa ating Creator na nakikita niya po ang kaloob-looban ng utak natin at ang puso natin. Ang devil po, ang wicked po, ang masasamang minions po na sumama at sumunod sa buntot ni Satanas, malalaman lang nila ang nasa utak mo kapag ibinuka na ng bibig mo. Kaya nga po, sabi nga po nung salita ng ating Panginoon sa love letter niya, ingatan mo ang iyong kaisipan sapagkat ito kumbaga sa holy. Ibig sabihin, kapangyarihan mo yung utak mo, yung thoughts mo,
kasi yan ang papasukin at ibubuyo ka ng demonyo kapag hindi mo iningatan ang isip mo. So guys, sundan nyo pa po kasi ito po'y mahalaga itong pagtatawid ng lalaking yun, kaya binigyan ko po ito ng konting attention. To God be the glory po, sundan nyo pa po. Sana po magtumibay talaga ang faith ng bawat isa sa atin kasi nalalapit na pong mangyari yung rapture. Amen. Sundan nyo pa po and thank you po for watching.